Ako si Roy, isang guro, isang tatay, minsan magtatato. Pangarap kong yumaman at yan ang aking kikilusan. Tara, kwentuhan tayo. Ay may tatuga ako ngayon. Wala. Ilang araw na ring nakatenga. Ay anong gagawin? Ay di mag-e-ensayo. Aringat kumuha na ako ng practice cane. Para ho sa mga hindi nakakaalam, ang mga magtatato ay gumagamit ng practice cane sa kanilang pag-e-ensayo. Saan naman gawa ang practice cane? Yan ay gawa sa silicone rubber. Yung ginagamit kong iyan ay 1mm lamang ang thickness. Pero meron namang 2mm at 3mm. Katulad ng ordinaryong pagtatato, ang pagpapractice ay ganun din ang preparasyon. Lahat ng gamit ay babalutin, katulad nga ng proseso kapag merong kliyente. Ay iyan nga sa mga sandaling yan ay nilalapat ko na ang stencil. Ay ano gang disenyo? Kakakilabot, kasakit niyan sa ulo. Ay kaya mo gayan maestro, parang kahirap. Ay kakayanin, kaya nga mag-iinsayo. Ang gusto ko kasing masanay ay ang pag-shading. Ay ari nga nakapaganda na ng 3 ink caps. Bali dun sa unang cup, lalagyan ko yun ng purong itim. Sa pangalawang cup ay kalahati lamang at dun sa panghuli ay 1/4 lamang. Ay bakit gayon? Kasi nga kailangan mong makuha ang iba't ibang shade para sa iyong pyesa na gagawin. Pero yan naman nga minsan ni nasa magtatato na kung ilang mixture ang gusto niyang gawin. Pagkatapos nga yan na, nilagyan ko ng ink solution. Yan ay inilalagay para mabago ang shade ng black ink na nilagay sa pangalawa at pangatlong cup. Ay ano naman yung hawak kong iyan? Yan ho ay ink mixer. Yan ho ay ginagamit para mahalo ng maayos yung ink solution na nilagay dun sa 2 cups. Pwede rin niyang gamitin sa paghahalo ng iba't ibang kulay. Ay tulad nga kapag may customer, syempre bago din ang gagamitin nating needle. Bali iyang pyesa kong napili ay gagamitan ko ng 5RL at 9 curve magnum. Yung 5RL ay para sa mga lining at yung 9 curve magnum ay para naman sa mga shading. Ay kung mapapansin niyo, kulay blue ang balot ng aking makina. Bali ginamit ko yung aking mga tirang clip cord cover. Ay sayang naman kung hindi magagamit. Ay siya, maestro, umpisahin at mahirap-hirap yan. Ay katulad nga sa mga napapanood ko, ang sabi, ang pagtatato ay walang hanggang pag-aaral. Ay para palang pagtuturo, aralin mo yung mga bagay na di mo pa alam para lumawak ang iyong kaalaman. Dahil hindi naman nga palagi na ang magpapatato ay minimal laang. Minsan ay merong colored, minsan ay merong mga shading, kaya dapat iyon ay alam mo. Ay sa tulad ko nga na baguhan, marami pa akong dapat malaman, marami pa akong dapat matutunan, at marami pa akong dapat aralin. Maestro, ano kang pagkakarami nung sinabi mong maraming iyon? Ay sa madalit sabi, ikay mag-ensayo at mag-igihan mo yan. Ay siya, shoutout muna ho sa mga top fans. Ay lubos to ang aking pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking pagbablog. Sana huwag kayong manawa, sana ay tuloy-tuloy hanggang sa maabot natin ang ating goal. Salamat din po sa mga star senders. Ay God bless you more po. Ay ano ga maestro, kaya pa? Baka kisusuko na. Ayun, natapos din. Patingin niya. Dahan-dahan pa. Ko, ay ayos naman nga. Nakuha din niya eh. Ay siya, ari na yang ilapat sa balat. Ay oo naman, basta may magtitiwala. Tunay naman niyang hindi mo masasabing hindi mo kaya kung di mo susubukan. Siya, hanggang din na lamang ho. Salamat sa pagsama sa kwento. Paalam!